Tayo po magsimula ng pag-awit ng papuri sa Panginoon. Song number 175 po, Trust and Obey. Song 175. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. Song 175 po, Trust and Obey. Okay po, ready, sing. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a toll He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a brown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Last stanza po. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side on the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen. Sa pagong awit. Song 167 po. 167. Leaning on the everlasting arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. Song 167 po. Okay po, ready, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the
everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarm. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Salamat po sa po sa kailangan po. Salamat po, Panginoon, at kami pinibig mo po kayo kami nakakalimutan. Salamat po at kami nakasal lamang po ng biyaya. Salamat po sa araw. Maraming salamat po sa lahat po ng mga kagandahan po. Salamat po at sa lahat po ng mga kabutihan. Maraming po mga Panginoon at po sa agad-wap mga kasalanan po sa mga po Panginoon na tayo ang inisin ng mga po kami sa lahat po ng sala po upang sa para po ito yung dapat po kami Panginoon masapa po sa iyo sa Espiritu at sa mga sakitan po ng mahayag naway po pagkalain po Panginoon at naway pananawa po kami ng kanal na Espiritu po isang sa aming tuturo po ng pangalaga ngayon din po sa mga aral na pinagkaroon po sa amin naway sinumula po sa pagmumang nagmumula po sa iyo at naway walang lamang mata sa aming kalagayan hindi po lamang po Panginoon at sa nabigyan ng papuri po at ng kalagayan hindi po namin Panginoon at pagkalain mo pa at kawaran ng basbas at tao sa po at hindi at pinagdalangin may pasalamat sa mga kami sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Let's continue our scripture reading from the book of Psalm, chapter 88. Psalm 88 po. O Lord God of my salvation, I have cried day and night before Thee. Let my prayer come before Thee, incline Thine ear unto my cry. For my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave. I am counted with them that go down into the pit. I am as a man that hath no strength. Free among the dead, like the slain that lie in the grave,
whom thou rememberest no more, and they are cut off from thy hand. Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps. Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah. Thou hast put away mine acquaintance far from me. Thou hast made me an abomination unto them. I am shut up, and I cannot come forth. Mine eye mourneth by reason of affliction. Lord, I have called daily upon thee. I have stretched out my hands unto thee. Wilt thou shew wonders to the dead? Shall the dead arise and praise thee? Selah. Shall thy loving kindness be declared in the grave, or their faithfulness in destruction? Shall thy wonders be known in the dark, and thy righteousness in the land of forgetfulness? But unto thee have I cried, O Lord, and in the morning shall my prayer prevent thee. Lord, why castest thou off my soul? Why hidest thou thy face from me? I am afflicted and ready to die from my youth up. While I suffer thy terrors, I am distracted. Thy fierce wrath goeth over me. Thy terrors have cut me off. They came around about me daily like water. They compass me about together. Last verse. Lover and friend hast thou put far from me, and my acquaintance into darkness. Salamat po sa ating nabasa. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Amen. Sa pong awit. Song number 86 po, At the Cross. Alas, indeed my Savior did, and did my sovereign die. Song number 86 po, At the Cross. 86. At the Cross. Okay po, ready, sing. Alas, indeed my Savior bleed, and did my sovereign die. Would he devote that sacred head for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for Christ that I have done? He grown upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide, and shut his glorious in, when Christ the mighty Maker died for man the creature's sins. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Last stanza po. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight,
and now I am happy all the day. Amen. Good morning po mga kapatid. Tayo po ay patuloy na manambahan sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Diyos. At tayo po ay mag-aaral ng about sa pagpapawalang sala. Yan po, justification po ang ating topic ngayon. Tunghayan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 3. Start po tayo sa verse 19. So sa verse 19 po, sabi po dito ay now we know that what things soever the law said, it said to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God. Short of the glory of God. And then sa 24 po, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God, to declare, I say, at this time, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. So siya po ang taga-justify. Where is boasting then? Where is boasting then? It is excluded by what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified o pinawawalang sala, inaaring ganap by faith without the deeds of the law. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, nahiwalay sa mga gawa ng kautusan. Sabi po rito, is He the God of the Jews only? Is He not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Seeing it is one God, siya po yung author, which shall justify, ng justification, the circumcision of by faith, yung mga Hudyo, and uncircumcision through faith. So yan po ang ating, maging mga Hudyo, maging Griego, ang Diyos po ang nag-aaring ganap. Siya po yung nagpapawalang sala. Dito makikita po natin mga kapatid na pagdating sa justification at sa ating sarili wala tayong pag-asa. Pero meron tayong pag-asa sa Diyos po. So tayo po manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa inyo Ama sa umagang ito Panginoon, sa mga awitin Panginoon, ng papuri, na kalayaan po namin nagagawa Panginoon, panalangin Panginoon. At salamat po sa pagsasama-sama po ng inyong mga anak sa dakong ito upang kami po ay patuloy na sumamba sa inyo, Panginoon, magbigay ng mga papuri, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa na nakarating sa lugar na to, na ligtas, Panginoon. Salamat po sa buong sanglingkong nagdaan, na binigyan niyo po kami ng lakas at maayos na kalusugan at patuloy na buhay na itibiyaya sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo po sa inyong mga anak sa Santa Rosa, Panginoon. At kami po ay sumasamo o Diyos sa inyo na naway sa mga nakakasama po namin sa mga pagtitipong ito ng mga bisita at mga hindi pa member ng church na to, Panginoon. Kami po ay namamanhig, Panginoon, na naway makasumpong sila ng habag, Panginoon. Sinasamo po namin na naway patuloy niyo pong bigyan kami ng kalinawan sa aming mga pag-aaralan, Panginoon. Gumawa na sa puso namin, sa isipan namin ang Banal na Espiritu
na siyang aming tanging tagapag-guide sa aming pag-aaral, Panginoon. Naway walang laman na mataas, Panginoon, at makita po ng bawat isa na kayo lamang po, Panginoon, ang nagpapawalang sala sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang kahabagan sa amin, sa dakilang biyayang ito, sa inyong pag-ibig sa amin, na walang kondisyon, Panginoon. Ito po ay aming pinagkakatagubilin at idinadalangin ng buong puso sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ito po yung justification na ating pag-aaralan. Ang justification po na mga nabanggit doon sa from 19 verse 19 to 30 o 29 ay tumutukoy po itong salitang justification sa pag-aaring ganap sa isang taong walang pag-asa at lugmok sa kasalanan, walang kakayahang baguhin ang kanyang buhay, walang kakayahang magsisi, walang kakayahang manampalataya, walang kakayahang lumapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang sarili. Sa kabila ng ganong kalagayan po ay meron pa rin tayong napapag-aralan at nakikitang justification o pagpapawalang sala. So yan po ay purely biyaya at wala nang iba kundi biyaya lang at habag ng Diyos at pag-ibig. So yan po yun. So ang justification po ay isang judicial or legal term na kalimitan pong ginagamit sa mga judicial court. Yan po yung salitang justification na pagpapawalang sala o idinideclare ka na ikaw ay inosente. Ayan po ang kalimitan pag yan po ay minsan tinatawag na acquittal na ikaw ay libre na, pinawalang sala ka na o ipinopronounce ka na inosente. At sa pagkakataong ito, ang ating po pinag-aaralan na hindi po judicial court ng tao, kundi doon po sa korte ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang daya, pure, na ang kanyang mga kahatulan ay matuwid. Kaya nga po, siya yung justifier. Ang nabasa po natin dito. So dito po sa Romans chapter 3, 24, tingnan po natin saglit yung talatang ito. Being justified freely by His grace, o sa Tagalog po palibhasa ay inaaring ganap o pinawawalang sala sa ibang term, nang walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo. Yun po yung isa pong meaning ng justification, na being justified freely by His grace. So ang justification po yung paglilinis o pag-aaring ganap po sa ating mga makasalanan para tayo ay maging righteous, ay walang iba kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At yung biyayang yon, through, sabi rito, through the redemption that is in Christ Jesus. So yung parang sanhi ng ating justification ay yung pag-ibig, yung biyaya at habag ng Diyos. Yun yung unconditional. Papatak pa rin tayo sa unconditional election. Kaya pag nagturo tayo, ay laging napakahalaga yan. And then, ang sabi rito, through the redemption that is in Christ Jesus. Magmamanifest yan, pakikita yan ng Diyos, yung kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng ginawa ng kanyang bugtong na anak doon sa krus na Kalbaryo, na kung saan may pangtubos na gagamitin, may presyo at yung presyong yan ay precious, sabi nga po sa 1 Peter 1:18 to 19. Yan po yung justification. May nabasa po ako nung pinag-aaralan ko to, nagbasa po ako ng books na mga, kasi wala naman po tayong malalamang anuman kung hindi tayo pinasahan ng mga doktrina. Siyempre, mga doktrinang ito ay pinapasa sa atin ng mga forefathers natin. Then, hanggang sa tayo po, nakapag-aral tayo, pinasa ito sa akin ni Pastor Castillo. Binigyan niya ako ng, una, natutunan namin sa kanya, anong matagal ng panahon. Pangalawa, binigyan niya ako in-equip niya ako ng mga books, at sa pangaho yung kay T.P. Simon. So, yung mga, at yun naman hindi rin niya natutuhan sa kanyang sarili lang. Yun ay ipasa rin sa kanya ng pinanggalingan niya. So, pasa-pasa lang po yan. Wala tayong sariling galing dito. Sabi po ng librong nabasa ko kay T.P. Simons po, na sabi po rito, yung justification is instantaneous, everlasting, gracious, free, judicial act of God, whereby on account and merit of Christ, Christ's blood, and righteousness, a repentant believing sinner is freed from the penalty of law, restored to God's favor, and considered or declared
innocent, yun po yung justification. Possessing the imputed righteousness of Jesus Christ. Nakikita po natin dito na yung justification na yan ay isang mabilisan, pangwalang hanggan, pabor na ibinibigay ng Diyos, free, at isang judicial act ng Diyos na kung saan yung ginawa ni Kristo, yung pagbububunan niyang ng dugo, yung kanyang righteousness na yon, yung isang repentant at believing sinner, nare-restore po sa pabor ng Diyos, bumabalik, nare-restore, dahil doon sa ginawa ng kanyang anak. At ang sanhi po noon ay napakalayo pa, before the foundation of the world. Na italaga na po yan, yung ating justification na yan. At pag nangyari yan, idinideclare tayo na innocent, then possessing or may imputed righteousness of Jesus Christ. Yan po yung pag na-justify ng isang tao. Kaya makikita po natin dito, ang pagpapawalang sala ay ang Diyos po ang gumagawa niyan. Hindi po tayo. So yung unang puntos po dito na dapat natin makita ay kung sino yung author ng justification. Sino ba yung author? Pero bago po yan, tingnan po natin muna yung ating yung ginawa ng Panginoon sa atin para tayo ay magkamit ng justification. Tingnan po natin sa Isaiah. Kasi dahil sa tayo makasalanan, tingnan po natin ang Isaiah chapter 53. 53 verse 6. Ang sabi po dito, all we like sheep have gone astray. Tayong lahat ay gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo'y tumugo bawat isa sa kanyang sariling daan. Kasalanan yon. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. So si Kristo po, ang Panginoong Jesucristo, ito po ay hula. Napakatagal pa po bago mangyari yung pagtubos ng Panginoon. Pero inihula na po sa Book of Isaiah na may magdurusang Kristo para sa inyo, sa akin, at sa lahat ng mga elect na justification nila at natin. Kaya sabi po rito, at ipinasan sa kanyang ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Tapos sabi rito, sa verse 7, siya'y pilighati, gayon may siya'y dinalamhati at hindi nagbuka ng kanyang bibig, wala siya reklamo. Gaya ng kordero na dinala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit, sa kanya'y pipi. So ganun katahimik ang Panginoon na dadalhin sa patayan. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Wala siyang complain. Sa pamamagitan ng kabigatian at kahatulan ay dinala siya, at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay. Pinatay siya Dahil sa pagsalansang ng aking bayan ay nasaktan siya. Dahil sa pagsalansang ng bayan ng Panginoon ay nasaktan at nagdusa ang ating Panginoong Kristo. Sino ba ang bayan? According to 121 po ng Matthew, yun po ang kinamatayan ng Panginoong Kristo, yung kanyang bayan. Yun po yung mga elect before the foundation of the world. So, nabugbog ang Panginoon, nasaktan siya, nagbata siya, hindi siya nagreklamo para ariing ganap lamang tayo sa ating mga kasalanan. Yan po siya po nagdala niyan. Diyan na-expose, diyan nag-manifest yung pag-ibig ng Diyos before the foundation of the world. Nag-manifest doon sa kanya. Nahayag sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung pag-ibig niya sa atin. Tapos sabi rito, sa verse 9, at ginawa nila ang kanyang libingan nakasama ng masama at nakasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagamat hindi siya gumawa ng pagdadahas, yan ang ating Panginoon o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig, walang daya o walang pagsisinungaling, pero siya ang hinatulan dahil sa inyo at dahil sa akin, para tayo ma-justify, para tayo mapawalang sala. Tapos sabi rito, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Tingnan niyo po gaya sa isang anak, pero kinalugdan ng Father ang kanyang anak na mabugbog. Inilagay niya siya sa pagdaramdam, inilagay siya ng Father. Pagka iyong gagawin ang kaniyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, inihandog siya para sa atin, sa ating makikita niya ang kanyang lahi, pahabain niya ang kanyang mga kaarawan at ang kalugdan ng Panginoon ilalago sa kanyang kamay. Siya'y makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa English, he shall see the travail of his soul and
shall be satisfied. Sa kabila ng travail of his soul, may satisfaction. Sabi rito, sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aari ang ganap ng aking matuwid na lingkod, si Kristo, ang marami. At dadalhin niya ang kanilang mga kasalanan. Siya ang magbabata, imbis na tayo magbata sa impyerno. So, yan po yung nakita rito ni Isaiah, napakatagal pa po bago yung krus. Sinasabi na po sa mga propeta. And then dito po sa 1 Peter chapter 2, verse 24. Ang sabi po rito, ganun din po ang tema. Sabi po rito, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, yung nagdusa, sa ibabaw ng kahoy, do sa krus, upang pagkamatay natin sa kasalanan, ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Sapagkat kayo gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapat ngayon ay nagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. So, nagbalik. Kasi inaring ganap. Pero bakit umabot doon sa pag-aaring ganap? Kasi merong Diyos na nahabag sa atin bago pa itatag ang Panginoon. Ang sanglibutan. At merong kanyang anak na isinugo para tayo tubusin. Kinakailangan magbata, kanyang anak, ng Kristo, para tayo mapatawad. Kasi pag walang pagbabata at pagbububo ng dugo, ay wala po tayong justification. Ganon din po sinasabi sa Galatians. Tingnan po natin sa aklat ng Galatia 3, verse 13. Ayan. Sabi po rito, sa sumpa ng kautusan, ay tinubos tayo ni Kristo. Kasi susumpain tayo kung hindi tayo tinubos Na naging sumpa sa ganang atin. Yun, siya ang parang naging sinumpa Parang siya yung nagbata na dapat tayong sumpain. Dahil sa ating kasalanan. Siya yung nagbata ng sumpa para sa atin. And then, sa 13 po, 3:13. At tapos sabi sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So ito yung nasa aklat ng Deuteronomy na kapag isang paraan ng death penalty na binibitay sa punong kahoy, binibitin. Yun ang, kumbaga sa ating panahon, binibigti. Doon naman, nung panahon naman ng Panginoon, yung punong kahoy niyon, ipinako siya doon. Ayan. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Pang yung blessing, ano bang blessing yon? Siyempre, kasama na rin yung pag-aaring ganap sa atin. Yung pagpapawalang sala. That he might receive the promise of the Spirit through faith. Magre-receive pa ng promise of the Spirit sa pamamagitan ng pananampalatayang ibinigay lang naman po sa atin. Yan po yung nakita natin sa ating panimula na kahalagahan ng justification, ng pagpapawalang sala. Sa Tagalog kung binasa ko kanina, pag-aaring ganap. O pagpapaging inosente sa harap ng Diyos. No, pag-aralan naman po natin ngayon kung sino yung author ng justification. Kasi dito, pag Arminian ka, parang lumalabas, 50-50 ang dating Pag tayo mga nasa Bible Baptist pa, 50-50 kaya tayo na-justified. Meron tayong part, galing sa atin yung pananampalataya at pagsisisi. Kasi meron tayong free will na lahat ay, sabi nila, meron lang hindi ginalaw ang Diyos sa tao, yung hindi pinakialaman, walang iba kundi yung kanyang free will. Kaya siya ang magdi-decide para sa kanyang kapalaran, para sa kanyang eternity. Ikaw ang magdi-decide. Pero mali po yun. Sa Bible po, ang Diyos po ang magdi-decide niya. Kasi kung walang love, mercy, and grace ng Panginoon, wala tayong justification. Yun ang sanhi. So, author. God is the author of justification. According to Romans chapter 8:33, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Sino ang nagja-justify sa isang makasalanan? It is God that justifieth. Yan po sinasabi sa 8:33 ng Roma. At ganoon din po sa Romans chapter 3:26. Tingnan po natin, 3:26. For ye are all the Galatians po pala to. Hindi pa pala ako naalis sa Galatians. 3:26. Yan, sabi po rito, to declare, I say that this time, His righteousness, that He might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus.
sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa mga may pananampalataya kay Kristo. So, ang Ama, ang Diyos, ang umaaring ganap doon sa may pananampalataya kay Kristo. So, hindi tayo aaring ganap, mga kapatid, kung wala tayong pananampalataya kay Kristo. Ha? Yung pananampalatayang yan ay kay Kristo rin. Ibinibigay lang po sa atin yan. Kaya dapat yung pananampalataya niya, yun ang ating pananampalataya. Para tayo po ay ma-justify ng Diyos. That He might be just and the justifier of him that believeth in Jesus. Kaya po ang tao, pagdating po sa justification, ay wala po siyang magagawa. Except to receive it through the faith that the Holy Spirit enables him to exercise. Wala po tayong magagawa pagdating sa kundi i-receive po sa pamamagitan ng pananampalataya na kung saan ang banal na Espiritu ay binigyan tayo ng kakayahan para ma-exercise natin o magawa natin, i-ma-obtain natin yung pananampalatayang ito na magiging ground ng ating justification. Na kung ang sanhi ay before the foundation of the world, yung love, mercy, and grace, ang ground naman po ay yung pananalig natin sa dugo ng ating Panginoon, Jesucristo na nabubo. Kaya nga sabi dito sa Romans 3:20, hindi sa ating sarili eh. Therefore, by the deeds of the law, doon daw sa gawa ng kautusan o sa pagsunod sa kautusan, there shall no flesh be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin. So sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, deeds of the law, ay wala pong laman o tao na mapapawalang sala sa harap ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, for by the law, is the knowledge of sin. Ipinakikita lamang po ng law o ng batas ng Diyos o ng kautusan ng Diyos na tayo ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Lalo nating nakikita yung ating karumihan kapag tayo ay tumitingin sa kautusan. Na para bagang tila isang salamin na pag tumingin ka dyan, ipinakikita yung iyong kung buong yung pagkatao mo, yung kung ikay may dumi o anong kulay mo. So yan po ang law. Pero wala siyang magagawa na linisin tayo, yung law na yan, yung pagsunod yan, at saka yung law na yan. Kaya nga concluded ang salitang ito. Therefore, by the deeds of the law, sa makatuwid, ay walang lamang papawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Dahil sa pamamagitan ng kautusan, ay malalaman mo lamang, magkakameron ka ng knowledge sa kasalanan. Makikita mo ang kasalanan. Pinakikita lang yan. Yung kasalanan. Na ang maglilinis ng kasalanan yan ay hindi yung ating pagsunod at hindi rin yung kautusan, kundi yung magbububo ng dugo na itinalaga ng Diyos bago pa ang sanglibutan. 1 Peter 1:20 to 21, kung di ako nagkakamali. 18, 19, 20. Na itinalaga na ng una. Iyang Kristong yan na magbububo ng dugo. So, ang Diyos po ang author ng justification. Siya po may akdan. Hindi po, wala tayong bahagi po dyan ni kapiraso. Ni isang hibla, wala po tayong ni kaputol lang isang hiblang maliit, wala tayo. Bahagi po sa justification niya. Sabi po rito, ang justification ito ay para po tayo maging righteous. Yan po ang kaya tayo gina-justify para tayo maging isang righteous sa harap ng Panginoon. Tingnan po natin dito sa 3:21 po ng ating pag-aaral, ng ating ginamit. Sabi rito, but now the righteousness of God without the law is manifested. Nahayag, being witnessed by the law and the prophets. Ito po yung sinasaksihan na ng kautusan ni Moises at saka ng mga propeta, yung binasa natin kanina sa Isaiah chapter 53. Hindi pa po nangyayari itong pagtubos ng Panginoon. Inihula na po at sinasaksihan na po, wini-witness na po ito ng Old Testament, law at prophets. Ganon din po sa mga Psalms, hindi lang po sinama rin ni Paul. So yan po yung sinasabi rito na sa verse 21, datapot ngayon bukod sa kautusan ay ipinapahayag ng isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan ng mga propeta at ng mga propeta. Sa makatuwid bagay ang katwiran
ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, kay Hesus Kristo, sa lahat ng nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Iyan po yung nakikita natin, na ang justification po ay sa pamamagitan ng righteousness, imputed righteousness na ipinagkaloob ng ating Panginoong Kristo. Pinawalang sala, and then, pagkapawalang sala, ibibigay sa atin yung righteousness ng Panginoong Kristo. Lahat ay sa Diyos. Yung pananampalataya na kung saan siya ang magiging basis ng ating justification na mula sa Diyos, pati yung righteousness, yung katuwiran na mapapasa atin ay galing din sa Panginoong Kristo. Katuwiran din ni Kristo. Yung faith of God's elect ay faith ng ating Panginoong Kristo, at yung katuwiran na ipagkakalob sa atin during the time of justification, righteousness of Jesus Christ. Kaya pagka tayo ay na-justified na at nasa imputed, meron na tayong imputed righteousness, dapat may pagkakakilanlan tayo, mga kapatid. May kabaguhan ng buhay yan. Kaya nga karamihan, ang design talaga ay tinitipon sa iglesia ng Panginoon. Yan dapat ang iglesia ng Panginoon, siya yung, kung maghahanap ka sa mundong ito ng mga taong kakaiba at righteous at nasasalamin ng ating Panginoong Hesus Kristo, walang iba kundi doon sa mga taong napagkalooban ng righteousness. Yung mga taong ginawaran na ng kapatawaran, na-justified. At ang author niyan po ay ang Diyos. Kaya wala tayong pwedeng kuning bahagi diyan. Counting glory, wala po dapat. Justification by grace po yan, yang ano. At galing po yan sa Diyos, hindi po yan galing sa tao. Kaya dito tuloy po natin, yung binasa ko kanina po, all have sinned and come short of the glory of God. So, ang lahat ay nagkasala, yan yung depravity natin, at sabi po rito, nilahat na and come short of the glory of God. And all have sinned and come short, yung all na yon, come short of the glory of God. Walang nakapagluwalhati o nakarating sa pagluwalhati sa Diyos. Sapagkat, paano makakapagluwalhati ang mga taong lugmok at patay sa kasalanan? Kaya, come short of the glory of God. Paano tayo makapagluwalhati sa Diyos? Sa church na nga lamang eh. Kahit tayo mga na-justified na, dumadating pa rin yung time na hindi tayo nakakapagluwalhati eh. Naglalaban-laban tayo, nagkakagatan tayo. Mas more yung hindi pa talaga, yung hindi pa nakakaalam ng gospel ng Panginoon. So, yan po ang justification. Ganyan kasama ang tao. Kaya dapat may justification. Kasi ganyan kasama tayo, totally depraved. Patay tayo sa harap ng Diyos. Dapang-dapa tayo sa kasalanan at hindi kaya nating makabangon sapagkat ang isang patay ay hindi makakabangon sa kanyang sarili, kailangan may bumuhay muna sa kanya. And then pag binuhay, bibigyan ka ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. And then saka ka aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalatayang yun na ibinigay sa iyo. Kaya nga sa 24, being justified freely, so yung justification ay walang bayad yan ang nagbayad niyan ay si Kristo sa krus hindi tayo walang bayad yan. Free yan sa atin, pero ang nagbayad niyan ang ating Panginoong Kristo. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Dito po sa talatang ito sa 24, makikita natin yung dalawang bagay na being justified freely by His grace through the redemption of Jesus Christ. Nakikita natin dito yung cause and ground. Ang cause, ang sanhi ng ating justification is grace. And then, yung cause ay yung redemption ng ating, na ginawa ng ating Panginoong Kristo. At suportahan po natin ang mga ilang talata. Tingnan po natin yung salitang ginamit ditong redemption. Sa iba po kasi ginagamit siyang ransom, you are bought with a price. Yan po ang yan po yung mga grounds ng justification. Yung ransom, sabi po sa Matthew chapter 20:28, for the Son of Man came not to be ministered, but to minister and to
to give His life a ransom for many. Yung salita pong ransom doon, yun po yung pagtubos, redemption po yun. Tingnan po natin, Matthew chapter 20:28. Tingnan po natin yung sinasabi ko. 20:28. Ayan. Sabi rito ay, gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Sa English po, ang ginamit po ay ransom. Na tila baga parang sa ating kapanahon, para madali maunawaan yung ransom, may kinidnap, humihingi ng ransom para sa kalayaan ng kinidnap. At ang grounds para siya palayain ay yung ransom price. Yun po yung ransom ng ating Panginoong Kristo. Na tayo makalaya dahil tayo ay hindi natin kayang makalaya sa pamamagitan ng ating sarili. Kaya nga, kinakailangan yung ransom for the deliverance of a captive. Yan yung dito po ang ginamit ay salitang Greek, doon sa salitang ransom, ang ginamit po ay lutron. Ang ibig sabihin po sa English, something to loosen with that is a redemption price. Parang ganito. Nakatali siya. Ano makapagpapalaya sa makakapagdo sa kanya? Redemption. Kung sa atin, pera. Pero sa Panginoon, yung dugo na nabuko. So, yun ang magpapalaya. Maglulus na nangangailangan ng redemption price. Ng pangtubos. May halaga. Kaya tayo mga kapatid, tayo ay tinubos hindi ng mga bagay na nasisira. Ginto, pila, o ano man, na minana natin sa ating mga magulang, kundi ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Na nakilala na bago pa, nung una pa, nakilala na. Ibig sabihin, nakatalaga na po yan. Sa 1 Peter 1:18, 19, 20. Yan po yung mababasa natin dyan. Kinukot ko lang po yung buod lang po ang inuno ko. Yan po yung salitang lutron o ransom. Mahalos pare-pareho po. Dito po sa, tingnan naman po natin yung 1 Corinthians chapter 6. Verse 20, ang sabi po dito, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God. Kung ikaw ay binili na sa halaga, ang gagawin natin, pagkatapos noon, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God. Pag-aari ka na ng Panginoon. Hindi ka na po pwedeng umakto o gumawa na may kalayaan para sa iyong sarili, kundi dapat ay according to the will of God. Kaya nga may katagang, hindi ko lang malaman kung saan talata kung ano mang ating gawin, kung kumakain tayo o kung ano mang ginagawa natin for the glory of gawin natin sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kasi you are bought with a price, sabi po ng Bible. At yung salitang bought dito ay galing po sa Greek word na agorazo, nang ibig sabihin to redeem or to buy or to go to market to purchase. Lumabas ka, pumunta ka sa pamilihan, sa market, at bumili ka. At sa pagbili, may pambayad. Binili tayo ng dugo ni Kristo. Umalis siya sa langit, pumunta parang itong mundong itong marketplace, tinubos tayo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Para tayo ay magkamit nung lutron, yung kalayaan, makalas sa ating mga kasalanan. Na magdudulot ng kahatulan sa atin sa pusikit na apoy, ng kadiliman ng apoy ng impyerno. Yan po yung ginawa ni Kristo sa iyo. Kung isa ka dito sa tinubos. To go to market, to purchase. Kaya we are bought with a price. Therefore, glorify God. Sabi rito, therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God. Simula nung tayo po ay makaranas ng justification at na-impute sa atin, imputed na yung righteousness ng ating Panginoong Kristo. Ito po, ang sabi, therefore, glorify God. I-glorify naman natin ang Diyos. Sa mga natitirang saglit ng ating buhay sa mundong ito. Saglit lang ang buhay dito. Gawin na po natin mga kapatid. Yan po yung ang challenge ng salita ng Panginoon. And then, yung isa pa pong talata sa 1 Timothy chapter 2, verse 6. Ang nakalagay po dito, ang nasulat, who gave himself a ransom for all. Yung salita po ritong all ay, ito po ay all that the Father giveth to the Son, ha? Hindi po ito yung all men without
yung walang exemption na hindi po yan. Kasi hindi lang po tayo nakatutok sa pag-aaral ng context na to. Si Paul po ay sumulat dito kay Timothy na pareho sila ng iniisip na yung salita na yung pag-aaralan dito, yung ransom ay yung ransom o yung di ba po ba sa Israel may tinatawag na Day of Redemption na tuwing taon-taon, kada taon ay parang Passover, taon-taon meron silang sineselebrate. Ganun din po yung Day of Atonement. Taon-taon po ay merong, I think sa Leviticus chapter 16, mababasa niyo po yun. Marami po mga verses yun, hanggang 30 plus pong verses yun. So doon yung na ang tinutubos po doon ay Israel lang. Hindi lahat ng mga tao, hindi lahat ng bansa. Ito po yung ang recipient po ng sulat na to ay si Timothy at alam ni Timothy na yung all na yan ay hindi all men without exception. Kundi yan po ay tumutukoy lamang doon sa pinagpatungkulan ng dugo ng pagtubos ng ating Panginoong Kristo. Walang iba kundi yung nakasumpong ng mercy, grace, and love of God before the foundation of the world. Kasi we love Him because He first loved us. Hindi tayo makakaibig sa Diyos, hindi tayo makakasampalataya at makakapagsisi, at hindi tayo makakapag-glorify sa Panginoon kung hindi tayo unang inibig. Yun po yung cause and effect kung mabilis ang cause and effect. Yun po, we love Him because He first loved us. Anong cause ng ating pag-ibig sa Diyos? Because He loved us. Kaya tayo naman yung effect na kaibig tayo. Yun po yun. So, dito po, yung ginamit dito, napahaba po, yung ginamit po ditong sa 6, yung ginamit po rito salitang ransom, ang pinagkuhanan po niya na ito po, antilutron, or hindi ko alam kung antilutron o antilutron ang pronouns, na ang ibig po sabihin ay a redemption price. Ito po yung yung ransom o presyo o yung kumbaga sa atin ay pantubos na kung saan pupunta ka doon sa slave market at may mga slave po doon. Ito po yung kalimitang ginagamit na Greek sa ganon. At sa pamamagitan ng ransom price na yon, bibilhin mo yung mga walang kalayaan na mga slave na naandun sa pamilihan ng mga slave. At yung mga slave na yon, makakalaya lang sila doon through the intervention of a ransom na walang iba kundi sa ating pinagtatahak na pag-aaral, walang iba kundi ang dugo ni Kristo. Na sa pamamagitan lamang ng dugo ni Kristo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, magkakameron tayo ng kalayaan. Mapapalaya tayo. At siyempre, maja-justify po tayo. Yan po yung nakita natin dito mga kapatid. Yung redemption, yung justification ay sa pamamagitan din ng redemption na kung saan ang author ay ang Diyos, mga kapatid. Kaya sa 25, tingnan po natin, puntahan ulit natin yung text. Romans chapter 3 verse 25. Ang sabi po dito, ayan, sabi po rito ay na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob yung ating Panginoong Kristo. Pangpalubag loob. Kasi mananatili yung galit kung walang pangpalubag loob Sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Tapos sabi rito, sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya maging ganap at taga-aring ganap sa mga may pananampalataya kay Kristo. Maliwanag po dito na ang Diyos ang taga-aring ganap kanino lamang doon sa may pananampalataya sa Panginoong Kristo. At itong Kristong ito na ating Panginoon, ang sabi dito sa verse 25, whom God had set forth to be a propitiation. Isinet forth siya ng Father bilang pangpalubag loob sa atin. Kasi nga, ang Diyos ay hindi lang naman siya tinatawag na Diyos ng pag-ibig. God is a God of justice. Galit siya sa makasalanan. At yung galit niyang yon
Kasama tayo doon. Kinakailangan ma-appease yun. True propitiation ng kanyang anak. Kailangan may pampalubag loob. Di ba pag nagagalit kayo, mga misis sa inyong asawa, di ba yung mga gusto mong maglambing sa iyong asawa, di ba nagdadala ka ng pampalubag loob para mapawi yung galit ng inyong misis? Dala mo ng rose, kung mahilig sa rose. Kung mahilig sa rambutan, dala mo rambutan, may pampalubag loob ka eh. Ang father, ang pampalubag loob ay ang kanyang anak. Kinakailangan mabubuo ang loob ng kanyang anak. Siya anak talaga niya. Walang ibang makakapagpatighaw o makakapagpalubag ng loob ng father pagdating sa para yung justice, kasi pag kailangan na madil yung justice ng Panginoon eh. Ano bang tawag doon? Yung ano bang magandang gamitin doon? No, matumbasan yung justice niya, masatisfied siya ang Panginoon. Hindi siya masasatisfied sa ating mga gawa. For by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. Walang iba kundi ang makakapag-satisfied lamang ng justice ng Panginoon. Para tayo mapawalang sala ay hindi ikaw, hindi yung gawa mo, kundi yung gawa ng kanyang anak. Yun ang pampalubag loob na sinasabi dito sa talatang ito. Para tayo ay makasumpong ng pagpapawalang sala. Para tayo mapawalang sala sa korte ng Diyos. Therefore, we conclude, sabi ng Bible, sa 3:28, that a man is justified by faith without the deeds of the law. So, ang justification, yung pag-aaring ganap, na kung saan ang Diyos ang author, ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak. Sa pamamagitan ng pananampalatayang na-obtain natin mula sa Diyos. So, God is the author. Kaya sabi po rito sa Romans 3:30, seeing it is one God, which shall justify the circumcision sa mga Hudyo by faith and uncircumcision through faith. Paano, sino nag-justified? Sino author? Ang Diyos. Paano paraan? Sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo, by faith and through faith. Nagaling din naman sa Kanya. Siya po ang naglaan. So, ang nakita po natin ay ang Diyos ang author, and then ang cause ng ating justification ay walang iba kundi yung love, mercy, and grace ng ating Panginoon. Natabi ko na pala. Narito pa pala sa part 2 yung the cause and ground of justification. Pero parang nadaanan na agad natin doon sa umpisa. So, yung cause po ng justification, siyempre dito, love of God, giving rise to His grace and mercy, is the cause of our justification. Natakal na natin. Mauna na. Ayun yung, not in us, hindi sa atin. Ito yung unconditional love of God. Yung unconditional love of God is the moving cause of our justification. Sa John chapter 4:19, nabanggit na rin natin, we love Him because He first loved us. At kung hindi tayo ibig, ay hindi natin kayang umibig sa Diyos. Yan. Yan po. At isa pa dito ay ano yung cause na yung sanhi kung bakit tayo bakit naigawad sa atin yung pagpapawalang sala sa atin. Sabi po rito sa Romans chapter 5 verse 8. Sabi po dito, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dito po ay maliwanag na ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Sabi rito, noon lang tayo mga makasalanan pa. O ipinahayag sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan din ng through the death of His only Son. In that while we were sinners, yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved. Maliligtas tayo from wrath through Him. Maliligtas tayo sa pamamagitan ng shed blood ng Panginoon at yung pananampalatayang ipinagkaloob sa atin doon sa galit ng Diyos. Dahil sa kanyang anak, dahil sa pamamagitan ng gawa ng kanyang anak sa krus. Doon lang
tayo magkakamit ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Wala nang iba. Hindi sa kautusan, hindi sa pagsali sa isang religion, hindi sa pagsali sa pagmamember ng isang church, hindi sa pagpapabautismo, sapagkat ang bautismo ay paglalarawan lamang na ikaw ay iniligtas ng Panginoon, yung death, burial, and resurrection ng Panginoon. Sige, tatakin natin yan. Hindi rin yung pagpapa-altar call, walang ano dyan, wala dyan justification. Yung pagsunod sa panalangin para tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ano po yan? Ritual. Ritual po yan, fabricated, magic spell ritual po yan. Na parang minagic nung ligtas ang tao doon sa time na yun. Hindi po yan ang ano, kundi yung nakapagpatighaw o nakapagpalubag loob sa Panginoon para hindi manatili ang galit sa atin ay yung kanyang anak. Yan, ayon po dito sa talatang verse 9. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sino siya? Niya, si Kristo. Kristo po. Kaya yun, nakita natin yung moving cause ng ating justification. Tingnan din po natin itong ibang talata sa 1 John chapter 3:16. Parang John 3:16, pero ito po ay 1 John. 1 John 3:16. Sabi po dito, hereby perceive we the love of God. Napiperceive natin yung love of God. O nakikilala natin ang pag-ibig ng Diyos because He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. Yan. Sabi dito nakikilala natin ang pag-ibig. Yung sa English ay love of God Sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Sinong God ang nagbigay ng kanyang buhay sa atin? Siyempre yung anak. At sabi po rito, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Tingnan niyo po mga kapatid ang effect ng justification na ginawa ng anak ng Diyos. Na ang author naman ay ang Diyos. May effect sa ating buhay. Sabi rito, we ought to lay down our lives for the brethren. Gawin din naman natin yung example. Kasi ang Panginoong Kristo ay nag-iwan ng halimbawa na dapat nating tularan. Kung siya nagbigay ng buhay para sa atin, ibigay din naman natin ang ating buhay para sa mga brethren. Hindi yung tayo lagi yung may preeminent. Mag-ano tayo yung sabi nga po sa Philippians i-treat natin much better yung ating brethren kaysa ating sarili. Humbleness yun. And then, yun yung isang paraan. Pagpapaubaya. O pagbibigay ng ating buhay sa ating mga kapatid. Handa mong kahit kasi nung unang panahon pa, hindi katulad natin baka hindi natin masyado maunawaan ngayon yung pagbibigay ng buhay sa mga kapatid Nung kasi pagka ikaw ay lumabas, tumulong ka sa mga kapatid, mangaral ka, na ang buhay mo ay nalalagay sa panganib. Hindi katulad natin sa panahon natin ngayon. Pero ganun pa man, may mga paraan para matupad natin itong yung nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Ito yung mga effect na ng pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Ito yung pagtuturingan natin sa ating mga kapatid na yung pagpapauna. Yung pagtulong, halimbawa. Iyan po ang pagbibigay ng buhay. Na handa ka rin mawalan din ng buhay para sa iyong mga kapatid. Na yan ay ginagawa ng mga unang mananampalataya. Nasabi ko nga sa inyo, sa panahon natin ay hindi tayo panahon ng persecution. Magdadala ka ng relief offering sa isang lugar dahil may mga kapatid na tagutom. Di ba yung pagdi-deliver na lang doon, di ba pagbubuhis na ng buhay sa kanila dahil napakadelikado ng panahon. O ano pa mang bagay na pwede mong isaalang-alang ng iyong kapatid. Hindi mo siya ma-offend, ibigay mo yung iyong buhay, magpakumbaba ka. Kaya nga sabi ni Paul, kung ang pagkain ko ng karne, ang makapagpapatisod sa aking kapatid, ay hindi na lamang ako kakain ng karne hanggang ang mundo ay natatayo. Hindi ba pagbibigay ng buhay yun? Then, isang part ng pagpapaubaya. Para hindi ka Isa pa, John 18 sa 18. Sabi ko rito, my little children, let us not love in word. Ito yan Neither in tongue,
but in deed and in truth. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Yun ho ang ilang mga paraan dyan. At dito sa 3:17, isa pa, but whoso hath this word good and seeth his brother have need, meron kang mga kayamanan o nananagana ka sa sanglibutang ito, tapos ang iyong kapatid ay may pangangailangan, ang sabi rito, and shutted up his bowel of compassion from him, at do'y pinagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? So walang effect. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Baka naman, kaya sabi ni John, ni Apostle John, let us love not in word only, but also in deed. Saan ko ba nabasa yun? Word neither in tongue, but in deed and in truth. Love. So yung moving cause of our justification, mga kapatid, is the love, grace, and mercy of God manifested by the death of His dear Son. Yan po ang ano. Kaya dapat din nating makita na ano bang palatandaan ng mga tinubos at ano bang palatandaan ng mga na-justified na mga tao. Ano ba yung palatandaan ng mga may imputed righteousness? Alam natin na ang cause ay walang iba kundi ang mercy, grace, and love of God. So dapat magkameron din po tayo nun. Dapat magmamanifest din po sa atin yun pagkatapos na maigawad sa atin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. So that is the cause of our justification. And now the grounds. Medyo napasadahan na rin po natin. The grounds or basis of our justification. What is the basis? Ito yung ating, yung nabanggit ng isang kapatid, yung the justice of God originating from His holiness had to be satisfied. Ito pala, narito pala sa outline. Kailangan masatisfied yung holiness originating from His holiness has to be satisfied. Masatisfied yung Diyos para maigawad sa atin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At yung kapatawaran yon, yung pag-aaring ganap na yon sa atin ng Diyos, para tayo ay maging inosente, maging righteous sa harapan ng Diyos, ay sa pamamagitan ng ito yung ground, ito yung basis, yung pananampalataya sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Kasi lahat tayo guilty, according to Romans chapter 3, kanina yung pinuntahan natin, Romans chapter 3:19, sa ginamit nating text, dito po ay, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. So, ang lahat ng sanglibutan ay guilty sa harap ng Diyos. Kaya dapat ang lahat ng bungang bibig ay tumigil na. Sapagkat tayong lahat ay guilty sa harap ng Diyos. Ganon din sa 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. At yung total depravity makikita natin from verse 9, 10, 11, 12, 13, 14, hanggang sa makarating dito sa 19. Makikita mo dyan, kapatid, din na lang natin naisama sa pagbasa, yung kawalan natin ng, kung sa ating sarili, kawalan ng pag-asa dahil lugmok tayo at patay sa kasalanan. Ibinasa na lang natin yung mga ilang talata sa pahuli. Isa pa rito ay na dahil guilty nga tayo kaya dapat may grounds, meron pong grounds ang walang iba kundi yung ginawa ni Kristo, yung pananampalataya. Para ma-satisfied yung justice of God. Para ma-please natin siya, yung ma-satisfied o ma-please. Ay walang ibang magpi-please sa kanya kundi yung dugo ng kanyang anak. No one is able to satisfy the justice of God. Walang isa man sa atin ang may kakayahan para malugod mo o ma-please mo ang Diyos at masatisfied siya. Ang magbibigay ng satisfaction sa Kanya, ang magpi-please sa Kanya, ang magbibigay ng lugod para sa isang taong makasalanan ay walang iba kundi yung ginawa lamang ng Kanyang anak. Para sa atin, yung pagtubos na ginawa, yung pagbububo ng anak ng kanyang dugo. Kaya kung
nakikita natin na tayo nasa ganitong kasadlakan, sa kasalanan, wala kayong pag-asa kundi ang dugo ni Kristo na nabugo para sa iyo. Wala kang kapag-asa kundi ang pananampalataya ma-obtain mo mula sa Diyos. May pagkalob sa iyo, pagkalooban ka ng kapangyarihang makapagsisi sa iyong mga kasalanan. Lahat gawa po yan ng Diyos. Wala pong ibang kaparaanan. Romans chapter 8, tingnan po natin. Ayan, verse 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, kaya nga walang maja-justified by the deeds of the law, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. So, isinugo ng Diyos, ito yung hindi maintindihan ng mga ibang paniniwala na si Kristo raw ay tao lamang. Sabi po, it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Hindi siya likeness of sinful flesh nung hindi pa siya na-send. Nung nagkatawang tao siya, ito, in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in His flesh. Sa pamamagitan ng kanyang body, sa pamamagitan ng kanyang katawan, hinatulan ng kasalanan. Na ang kapalit naman noon ay yung ating kalayaan para tayo mapatawad. Na hindi kayang gawin for what the law could not do. Hindi kayang gawin ng kautusan at ng pagsunod sa kautusan. And then, sa 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Yung kahilingan ng kautusan ay natupad sa atin sa pamamagitan ng ginawa. Siyempre, nung isinend in the likeness of sinful men. Pero hindi siya sinful men. In the likeness. Kaya dito sa Romans 5:12, tingnan po natin. Romans 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Kaya nga kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan eh. Second death po yun. At sa ganito yung kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ayan po yung katatayuan ng tao. At dito po sa 18, therefore, kaya nga kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, isang pagsuway ni Adan. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran sa krus na ginawa ng ating Panginoong Kristo, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay o sa ikawa justification. Sabi po sa English ay even so, by the righteousness of one, ni Kristo, the free gift came upon all men unto justification of life. Sa pag-aaring ganap sa buhay na walang hanggan. So, maliwanag na po mga kapatid na nakita natin yung justification, yung sanhi o yung cause at saka yung ground po ng ating justification ay through the faith in the blood of the Lord Jesus Christ. Siya po ang naging offering po sa ating mga pagsalansang ang ating Panginoong Kristo. There must be an offering for sin to appease the wrath of God. Yan naman po mga supporting text po natin dyan, Isaiah chapter 53, verse 10 to 12. Tingnan po natin, para makumpleto po atin pong Isaiah chapter 53, verse 10. Sabi po dito, yet it pleased the Lord to bruise him, He hath put him to grief, inilagay siya sa pagdurusa. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed,
He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the travail of his soul, and shall be satisfied. Ito, yung magsasatisfied sa justice ng Panginoon. Yung ginawa ng kanyang anak. By his knowledge shall my righteous servant justify many. Ang magja-justify ay yung ginawa ng Panginoong Kristo, yun ang ground. For he shall bear the iniquities, their iniquities. Sapagkat dinala nila ang kanilang mga kasalanan. Ganun din po yung sinasabi sa Galatians, na sa sumpa ng kautusan ay yung tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Sapagkat nasa sulat, sinusumpa ang ibinibitin sa punong kahoy o yung napako sa krus. Galatians chapter 3 verse 10 to 13 po yun. So yung nakita na po natin yung author, walang iba kundi ang Diyos, ang author ng siya po yung may akda ng justification. Nakita rin po natin yung grounds and yung cause and ground. Yung cause is the love, mercy and love of God before the foundation of the world. Inibig na tayo, kaya tayo nakaibig. And then yung grounds, yung basis ay yung redemption ng kanyang anak, yung pananampalataya doon. Kasi kung walang ground, ay walang hindi tayo ma-justify. At ang pinakabasihan talaga yung ginawa ng kanyang anak para sa atin. And then medyo malapit na. Mga pangtapos na po ito, yung the means of justification. So nakita natin yung author, nakita rin natin yung mga kahulugan ng una, nakita natin yung sanhi at saka yung basis. Ngayon, pag-aralan naman po natin mga kapatid ang the means of justification. Kung paano mo ma-obtain kung paano ka mapapawalang sala. Siyempre, yung una po dito ay yung pananampalataya sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Yun po yung means of justification. Babalik-balikan po natin yung ating text sa Romans chapter 3, verse 24. 24. Ang sabi po rito, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Tapos ay dito sa 28, talo na po tayo, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Di po ba pagka tayo ay, ang Diyos ay, may mga elect po ng Diyos before the foundation of the world. Paano po sila tatawagin, paano sila maliligtas? May mga means. Gospel preaching. Diba? Kaya sila tinatawag. Tinatawag sila, sabi nga ni Apostol Pablo, ay sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 13 to 14 ay tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. May means ang Panginoon sa pagtawag ng kanyang mga elect. Ngayon, yung justification, may means din po para ma-justify ka. Yun po yung faith na na-obtain natin mula sa Diyos, mula sa kanyang anak, mula sa Father. Pinagkakaloob po yun sa atin. At through the work of the Holy Spirit. Yung ano po yan. Tingnan po natin ito yung ibang mga talata. Ayan, tulad po nito at sa Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, yamang mga pinawawalang sala o inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yun po yung means of our justification by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. And then, sabi po rito, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So meron pong mga means o instrument para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. At yung means na yon, walang iba kundi ang binigay na sa ating pananampalataya. Kalisabay noon siguro, hindi tayo masyado nating natatakal, yung pagsisisi. Pinagkakaloob po yan. Magkaalisabay po yan. Na ang Diyos pareho po nagbibigay ng pananampalataya at pagsisisi. At yun ang nagiging means o dahil doon sa moment na ikaw ay maaaring ganap.
kapag ka nagkameron ka na. Doon sa moment na ipagkaloob sa iyo o ma-obtain mo yung faith na yon sa ating Panginoong Kristo na nakita mo na siya yung tumubos sa iyo, na yung dugo niya ang tanging pangtubos na po pwedeng makapagpatighaw ng makasatisfied doon sa galit ng Diyos o yung makapagpa-appease o makapag-propitiate. Pag nakita mo yon, ito na yung pananampalataya, dumating na sa iyo. Sa time na yon. Yun yung pananampalataya, ang ibig sabihin, sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Yun po yung, at doon iaaring ganap ng Diyos ang isang tao. Kapag na-obtain na niya yun, doon sa moment na yun, doon siya i-justified. Justified by faith. Kaya tingnan natin dito sa Romans chapter 5, nasa 5 pa rin po tayo, verse 9. Much more than being now justified by His blood, faith in the blood of Jesus Christ, we shall be saved from wrath through Him. Maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga kapatid, yung galit ng Diyos na kung saan maliligtas tayo, ano yun ha? Yung walang hanggang apoy ng impyerno po yan ha. Doon tayo maliligtas. And then, sa verse 9, verse 10, For if, when we were enemies, dati tayo mga kaaway, siyempre pagkaaway, galit sa atin, galit tayo sa Diyos eh. Galit din sa atin ng Diyos. Tapos sabi rito, we were reconciled to God by the death of His Son. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, luba pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa Kanyang buhay. Mangaliligtas tayo sa kapahamakan, tatiyak na kapahamakan, sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon na ipinagkaloob niya para sa mga tupa, para sa mga elect. Yung buhay, yung Kanyang dugo na nabubo para sa iyo. And now, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ. Nagbibigay din ng joy yan. Pag na-obtain mo na, yung faith na, by whom we now receive the atonement. Kailan na-receive yung atonement? Noong ma-obtain mo yung precious faith of God's elect, nung ma-obtain natin po yan. Nagkameron tayo ng, sabi rito, tinamo natin ngayon ang pagkakasundo na dating yung wrath of God napalitan na may nagpangpalubag loob sa Kanya, yung Kanyang anak. At yung galit na yun ay napalitan na ng tinamo natin yung pakikipagkasundo. Nakasumbong tayo ng atonement na-restore ulit tayo in favor of God, in the favor of God. Na-restore po tayo. Dahil dati nga, bakit tayo sinasabing na-restore? Kasi para tayong sheep gone astray eh. Nawawala tayo, natagpuan. Hinanap tayo, na-restore tayo. Kailan? Nung tayo pinagkalooban o sumampalataya sa Panginoon. Na-obtain natin. Pati so, nakita natin dito mga kapatid na yung faith by which we are justified ay yun yung ang sanhi noon ay walang iba kundi yung pag-ibig ng Diyos, grace and mercy of God. At yung grace, mercy of God na yon ang nag-provide para tubusin tayo, para isugo niya ang kanyang bugtong na anak para tayo tubusin. At nag-manifest po yun 2,000 taon na sa Calvary. Kaya, napakahalaga po ng dugo na ibinububo para pambayad sa inyong mga kasalanan, panglinis ng inyong mga kasalanan, ng ating mga kasalanan, pantubos. Kaya nga, without shedding of blood, sa Hebrews 9:22, and almost all things are by the law, purged with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Halos lahat, kahit sa kautusan sa Old Testament, lahat po ang bagay patungkol sa pagtubos ay nililinis ng dugo. Yung binibisikan ng dugo, yung tabernakulo, lahat mga gamit doon para ma-purified sila. Ganon din po yung ating mga kaluluwa. Nililinis ng dugo.
ng ating Panginoon. At kung walang pagbububo ng dugo, according to the law, ay walang kapatawaran. No remission, sabi ko. Wala tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya sa Matthew chapter 26, verse 28, ito po ang sinasabi, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many," yung ginagawa natin, buwan-buwan, yung Lord's Supper. "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many, for the remission of sin." Ito yung inaalaala natin. Yung body and blood of Christ na pinantubo sa atin kapag tayo naglo-Lord's Supper. Inaalaala natin. Doon natin inaalaala ang ating Panginoong Kristo. At kahit sa langit, hindi pa rin nawawala yung pagpupuri, yung pagkilala doon sa ginawa ng Panginoong Kristo. Sa 5:9 ng Revelation, "For thou was slain and has redeemed us to God by thy blood." Hindi po ito yung kompleto na talata. "For thou was slain and has redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation." Sa pamamagitan ng dugong yun, ikaw ay sapagkat ikaw ay na-slain, pinatay, at tinubos mo kami sa Diyos ng iyong banal na dugo. Sino? Yung mga tao sa out of every kindred and tongue and people and nation. Doon po tayo nagkameron ng katubusan, ng kaligtasan. Siyempre, pag inariglanap ka, ligtas ka. Mayroon kang buhay na walang hanggan. Si Kristo ay nananahan sa iyo. At hindi ka na mapapahamak kapag tinubos ka. Then, okay, last part na po ito. Ito na po yung last of the last part. Pang-apat po, nakita natin yung means. Ngayon, susunod naman po, the enjoyment of justification or yung benefits ng justification. Siyempre, pagka ikaw justified, una, yung imputation ng righteousness, ipinagkaloob na po sa iyo na yung righteousness ni Christ, binigyan na po tayo ng righteousness ng ating Panginoong Kristo. Ito po yung mga bagay na napakaganda. Sa 18, tingnan po natin sa 5:18 ng Roma. Yan. "Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men," ito po yung kay Adam, "to condemnation. Even so, by the righteousness of one," yung righteous act of one, si Christ po yun, "the free gift came upon all men unto justification of life." So, yung righteousness, nabigyan po tayo, na-obtain po natin yan. Yan po ang kagandahan. Meron yung ating katatayuan, meron po tayong righteousness na. "For as by one man's disobedience, si Adam, many were made sinners," dahil dun sa pagsuway ni Adan. "So by the obedience of one," sa pagsunod naman ng Panginoong Kristo, "shall many be made righteous." Moreover, okay na. So, hanggang 19 lang po. And then sa Romans chapter 3 verse 22, ito na po yung ating nakamtan. Sa 22, "Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all, and upon all them that believe, for there is no difference." Sa makatuwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo sa lahat ng mga nagsisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. So, nakabahagi tayo ng righteousness ng ating Panginoong Kristo. Nakapagkalooban po tayo. At yung righteousness po yan na tinataglay natin, yan po ay righteousness ng ating Panginoong Kristo. Even the faith na na-obtain natin, faith of the Lord Jesus Christ po yan, na ibinigay lang sa atin. Kaya ang faith dapat natin ay kung ano yung faith ng ating Panginoong Kristo. Kasi siya po ang author and finisher of our faith. Sa kanya nang galing yun. At sa Romans chapter 4 po, verse 3, sabi po rito, "For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness." Kailan si Abraham binigyan ng righteousness ng Panginoon? Nung nag-believe siya, nung sumampalataya siya sa Diyos. "Now to him that worketh is the reward." Doon daw sa tumatarbaho o gumagawa, reward ang matatanggap mo. "Not record of grace," hindi yan grace, "but of debt," kundi utang. "But to him that worketh not," hindi naman tayo gumawa,
si Kristo ang gumawa sa krus, but believeth on Him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. So yung faith na yan, counted yan for righteousness. Diyan ka i-justified, diyan ibibigay sa iyo yung ano, yung righteousness ng Panginoon. At yun ang ating benefits na tayo'y naging righteous sa pamamagitan ng justification ng ating Panginoong Kristo. Yan ang ating natatamo. Then restoration to God's favor. Meron tayong peace of God, peace with God. Yan po ang ano. Sa Romans chapter 5 verse 1, sabi po dito, therefore being justified by faith po inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, restored to God's favor. Yan ang mga benepisyong natatanggap natin sa pag-aaring ganap ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng ating soberanong Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang anak, sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at habag. Ano pang natamo po natin? Adoption. Pagiging anak natin. Romans 8:16. Ayan po yung mga pantapos na po ito. Kasi nais ko sanang gawing dalawa, magkasunod, pero pwede naman palang tapusin kasi wala pa naman 12. So, sabi rito, Romans chapter 8 verse 16, ito pa po yung mga enjoyment o mga benefits na natamo natin sa during the time of mula nang tayo justified o ariing ganap. Sabi po rito sa verse 16, tingnan po natin. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Pagiging anak at sinasaksihan pa, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo, pinatututuhanan ng Espiritu. Kasama ng ating Espiritu, nasa loob na natin, na tayo mga anak ng Diyos. So yung Espiritu na tumira sa atin, after that we believe, iyon ang nagpapatotoo na tayo mga anak ng Diyos. Hindi ang magpapatotoo ay yung nagpatanggap sa isang tao na ikaw ay ligtas na ngayon dahil sumunod ka sa akin sa isang maiksing panalangin na ginagawa namin malimit dati. Ilang taon kong ginawa yun? 5 taon kong ginawa yun. Ang dami ko rin napaniwala na ligtas sila dahil sumunod sa isang maiksing panalangin. Samantalang dito, yung banal na Espiritu na tumitira, siya yung nagpapatotoo na ikaw ay anak ng Diyos. At alam yun ang isang anak ng Diyos. Dahil nasa kanya yun. Nasa loob niya yun. At sabi rito, and if children, kung mga anak na nga, then heirs of God, tagapagmana ng Diyos, joint heirs with Christ, kasamang tagapagmana ng Panginoong Kristo. If so be that we suffer with Him, mag-suffer naman tayo sa Kanya, that we may be also glorified together. So palatandaan din naman yun na may mga suffering din tayo. Then makasama naman tayo, glory together ng ating Panginoong Kristo. Joint heir ng ating Panginoong Kristo. Naging anak tayo ng Diyos. Yun yung time na yung sinasabi ng mga Armenian na malimit gamitin at hindi nila alam ang kahulugan, yung John 1:12. Datapat ang lahat ng sa kanya yung nagsitanggap. Yun yung time na inobtain mo yung faith sa Panginoon eh. Datapat ang lahat ng sa kanya yung nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino yun? Sa makatuwid bagay sino? Yung nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Yung nag-obtain ng precious faith na galing sa Diyos. Yung binigyan ng precious faith na dating wala. Yun ang napaging anak. Yun ang naging dahilan para ikaw ay maging anak ng Diyos. Napakaganda ng mga benefits na nakuha mula nung tayo ay bigyan ng pananampalataya at ma-justified in the sight of God. Galatians chapter 4 verse 4, sabi po rito, but when the fullness of the time was come, kailan ba yun? God sent forth His Son, yung panahong yun, nung isent niya, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption. Yung ginawa ng anak na yun, yun ang dahilan kung bakit natin marireceive yung pagiging anak, mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng ginawang yun ng ating Panginoong Kristo. And because you are sons, naging anak, dahil kayo mga anak na, God hath sent forth the Spirit of His Son into your heart. Isinend ng Diyos, dahil kayo mga anak na, may pananampalataya, isinend ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa inyong mga puso.
At sabi rito, na sumisigaw, Aba, Ama, sumisigaw sila ng Father, Father. Kaya tayo nakakapanalangin. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat lagi tayo sa Kanya, di ba sa ating pananalangin? Nakakakry tayo. Aba, Father. Yan po yung mga benefits. At freedom from the law and from the curse of the law. Malaya na po tayo. Hindi na po tayo hahatulan. Inalis na po tayo doon sa sumpa ng kautusan. Kasi meron nang nagbata ng sumpang yun, walang iba kundi ang Panginoon. Upang tayo ay, yun po yung tinatawag na substitutionary death of the Lord Jesus Christ. Romans chapter 3 verse 19, Galatians na lang po. Nasa Galatians na tayo para mabilis. Galatians 3:10 to 12, sabi po dito, For as many as were of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Hindi mo naman kayang tuparin lahat. Hindi mo kayang sundin lahat ang kautusan na nasusulat. Ay di nasa ilalim ng sumpa ang isang tao. Sapagkat nasusulat sa aklat ng kautusan na sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Tapos maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap o pinapawalang sala sa kautusan sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya, dapat maobtain mo yung pananampalatayang yon. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Susundin mo ang mundong kautusan. Tapos sabi rito, sa sumpa ng kautusan, sa 13, ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ngayon, anong natamo nating anong natamo nating blessing? Yung freedom, that the blessing, sabi rito, upang ang mga hintil ay upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Kasi pag nasa iyong Espiritu, mayroon kang freedom. Pinalaya ka. May kalayaan ka kapag ka nananahan sa iyong Espiritu. Tatak yun ng pagmamayari ng Diyos. According to Ephesians chapter 1, 13 to 14. Tatak yun. Pagmamayari. At saka Ephesians chapter 4, verse 30. So nakita natin mga kapatid ang kahalagahan ng justification. Sino ang author ng justification? Ano yung cause of our justification? Ano yung grounds or basis of your justification? Napag-aralan na po natin yung redemption na ginawa ng Panginoon. Ano yung means of justification? Faith in the blood of the Lord Jesus Christ. And then, ano yung naging mga benefits ng isang na-justified? Nakita na po natin. Na-restore po tayo in God's favor. Nagkameron tayo ng peace. Naging adopted son. Na-adapt po tayo. Naging joint heir po tayo ng ating Panginoong Kristo at kasama ang tagapagmana. Pagpalain po kayo mga kapatid. At ingatan po kayo ng Panginoon sa ating paghiwa-hiwalay. Tayo pong manalangin. Brother Coco po sa ating pagtatapos.
namin na